Ah, slow down. Because yellow. Ngayon mga lods, merong Honda Beat dito na magpapakabit ng MDL. At ito na yung kanyang MDL. Ayan, meron po itong kasamang bracket at saka mga tornilyo. At saka meron din itong dalawang ilaw, ito yung MDL mismo. Yan, at saka bracket. Pabilhan muna natin ng relay. At saka 3-way switch o domino switch. At saka wire, 3 meters at saka electrical tip. At horn relay at with socket at fuse at saka electrical tip. At dahil bago pa itong kanyang motor ni sir, ni customer, ay kapag magkakabit tayo ng MDL o ilaw dito ay kailangan wala tayong puputulin na wire. Ingat-ingatan natin yung mga wirings ng motor ni sir kasi masilan itong wirings. Delikado kapag merong mga wire na napunit at saka na-grounded. At yun, umpisahan nating tanggalin yung mga bearings. At pagkatapos nating matanggal yung kanyang mga bearings ay titingnan natin kung saan natin ikakabit yung MDL mismo, yung kanyang bracket. At saka kung paano i-wirings yung MDL dito sa Honda Beat. Tuturo ko sa inyo kung ano yung pinakamadaling paraan dito sa pagkabit ng MDL. Kaya panoorin nyo ito. Ngayon sa pagkabit nito ay uunahin natin hanapin yung pwesto niya ng ating MDL o itong kanyang bracket mismo. Ngayon hanapin natin dito yung naisip ko kasi napakasikip doon sa kanyang cover mismo, doon sa kanyang fairings, kaya hindi ko nilagay doon. Dito yung naisip ko na ikakabit dito sa kanyang front fender. Buti at mabait yung customer natin, pumayag siya na butasan natin ng maliit itong kanyang gilid ng kanyang fender. Kaya dito natin ikakabit yung kanyang MDL mismo, yung kanyang bracket. Tapos ko nang nabutasan yung kanyang fender gamit yung soldering iron. At yung gagamitin natin na tornilyo dito ay salapaw bolt o allen bolt, yung mga merong kulay. Kasama na yung kanyang nut dito sa likuran, kinabit ko na. Kaya ngayon higpitan ko lang to. At pagkatapos mamaya ikakabit natin yung kanyang MDL mismo, yung kanyang ilaw, para matingnan natin kung babangga ba siya dito sa kanyang fender o fairings. Kapag niliko natin kasi yan yung pinaka-importante, na hindi siya babangga yung ilaw natin, yung MDL mismo dito sa kanyang fairings kapag niliko natin yung kanyang manubela. Ayan o. Yan, hindi siya bumabangga. Ibig sabihin na ikabit natin ng maayos. Ito yung pinakamayos na pwesto na naisip natin. At saka dito sa kabila, ganun pa rin yung ginawa natin. Binutasan natin ng soldering iron, tapos ikinabit natin yung bracket. At napaka-safe kasi dito ay hindi siya bumabangga dito sa kanyang bearings kapag iniliko natin. Dahil naikabit na natin yung kanyang MDL at saka yung kanyang bracket, hanapan na natin ng pwesto. Ngayon i-organize muna natin yung mga wire, yung kanyang 3-way switch at saka yung balas ng kanyang MDL. Ang gagawin natin dito ay pagsamahin natin yung mga parehong kulay. Tapos dugtungan natin ng wire kasi medyo maikli lang mula dito sa kanyang balas, yung kanyang wire. Pagsamahin natin yung parehong kulay, yung kulay itim, pagsamahin natin yung dalawang kulay itim, tapos yung dalawang dilaw, pagsamahin rin natin. At saka yung dalawang pula, kulay pula na wire, pagsamahin natin, tapos dugtungan natin yan mamaya ng wire. At yung dalawang wire na kulay puti, i-disregard natin. Hindi na natin yan gagamitin kasi blinker yan. Pwede nating ikabit yan sa horn. Isama natin kapag meron tayong time sa susunod, pwede natin ilagay dyan sa horn. Kapag bumunisina tayo ay iilaw yung kanyang blinker. At lalagyan natin ng diode yan kasi kailangan ng diode kapag ganyan. Kaso wala tayong diode sa ngayon, kaya ito lang muna, yung kanyang MDL lang muna yung ikakabit natin. At ayan, dahil na
pag-isa na natin yung mga parehong kulay. Pagsama-sama na natin, dugtungan na natin ng wire. Ngayon ito na yung pinagsama natin na wire, itong kulay itim na wire, itong dalawang kulay itim na wire na galing sa ating balas. Dugtungan lang natin ang wire kasi medyo maikli siya, medyo malapit lang siya dito sa kanyang balas, kaya dugtungan natin ang wire kasi ito yung ground niya dito sa kanyang MDL, dito sa kanyang ilaw, itong kulay itim na wire dito sa kanyang balas banda. At ito na, nalagyan ko na ng mga wire, nadugtungan na natin yung tatlong wire na pinagsama natin dito sa kanyang balas. Ayan, yan yung patungo sa ilaw mismo, doon sa kanyang MDL. At saka dito sa kanyang relay o horn relay, yan, naikabit ko na yung kanyang socket. Gagawin natin dito ay yung kulay pula na wire o number 30. Pagsamahin natin dito sa kulay dilaw na wire dito sa kanyang relay o dito sa kanyang socket. Ito yung number 85 dito sa kanyang relay. Pagsamahin natin yung number 85 at saka 30. Balatan lang natin yung kulay pula na wire, ito yung number 30. Tapos i-bypass natin yung number 85 na wire, itong kulay dilaw na wire dito, para mapag-isa natin silang dalawa, yung 85 at saka 30. Pagsamahin lang natin. Balatan ko lang tong kulay pula na wire, ito yung number 30 ng ating relay. Tapos dito natin i-bypass itong number 85 ng ating relay na wire, itong kulay dilaw. Pag-isahin natin yung kulay dilaw at saka kulay pula na wire. Yung kulay na pula na wire, yan yung number 30 dito sa kanyang relay. At yung dilaw na wire na ikinabit natin sa kulay pula na wire, yan yung number 85 ng ating relay. At dalawa na lang yung natira, yung number 86 at saka 87. Mamaya panoorin nyo kung saan natin ikakabit yung 86 at saka 87 na wire dito galing sa ating relay. At saka yung number 30 at saka number 85 na pinagsama natin. Ngayon magkakabit tayo ng body ground. Dito natin ikakabit sa tornilyo ng kanyang busina. Kasi dito yung nakita ko na mas pinaka pabor na pwesto na ilagay yung kanyang body ground dito sa tornilyo na 6mm dito sa kanyang busina. Kasyang-kasya yung butas ng kanyang terminal ay dito ng kanyang wire dito sa 6mm na tornilyo. Diyan sa likuran ko ikinabit o ipinasok yung kanyang terminal eye ng ating body ground. Ayan, mahigpit na yung tornilyo na pinaglagyan natin sa ating body ground dito sa kanyang busina. Tapos putulin lang natin yung kanyang mga socket at mamaya ikakabit natin yan. Ito na, naikabit ko na yung kanyang 3-way switch o domino switch dito sa kanyang left side na side mirror holder. At saka yung kanyang balas, ayan, naikabit ko na dito. Dito yung nakita ko na pinaka safe na pwesto na lalagyan ng ballast. At ito na yung mga wire niya na dinugtungan natin, yung mga wire na pinagsama natin. At dito, ito yung socket ng kanyang headlight. Hanapin lang natin yung wire na kulay itim na wire na may stripe na brown. Yan yung accessories wire niya dito. Kapag inon yung susian, magbabato siya ng kuryente. At yan yung babay-bypassan natin ng wire. Ayan, nilagyan ko na siya ng wire. Ayan, dinugtungan ko siya ng wire. Ayan, binalatan ko siya ng konti, hindi ko siya pinutol. Tapos binaypasan ko siya ng wire. Kaya ngayon lagyan lang natin ng electrical tape para mas safety siya. Maiwasan natin na mag-grounded o dumikit doon sa kanyang chassis. At yan yung kakabit natin mamaya doon sa kanya relay. At bago natin kakabit yan sa relay para mas safety, lagyan natin ng fuse para in case na mag-grounded ay di masunog yung mga wire. Mapuputo lang yung kanyang fuse at hindi gagana yung kanyang MDL kapag nag-grounded kasi mapuputol yung kanyang fuse. Hindi siya masusunog yung wire. Kaya safety talaga na
pag nagkakabit, lagyan natin ng fuse. Ayan, galing dito sa kanyang socket, dito sa kanyang headlight, lagyan natin ng fuse. Tapos dito galing sa kanyang fuse, ikinabit natin sa number 30 at saka number 85 ng ating relay. Galing dito sa ating accessories wire, sa kulay itim na wire na may stripe na brown. Yan yung ikinabit natin patungo sa number 30 at saka 85 na pinagsama natin dito sa relay. At dalawang wire na lang yung natira dito sa kanyang relay, itong 86 at saka 87 na dinugtungan rin natin ng wire. Dito sa number 86, kakabit na natin dito sa ating body ground. Dito galing sa ating tornilyo ng ating busina, yung kulay itim na wire na ikinabit natin sa ating busina dito sa kanyang body ground. Yan, dyan natin ikinabit yung kulay dilaw na wire na galing sa ating relay. Dito sa number 86 na wire ng ating relay, kinabit natin sa body ground. Tapos itong kulay verde na wire, yan yung ikakabit natin mamaya sa ating 3-way switch o domino switch. Yan yung number 87 ng ating relay. At dito sa kanyang balas, itong pinagsama natin na kulay itim na wire na dinugtungan rin natin, ay dito natin ikakabit sa ating body ground. Kasi itong kulay itim na wire dito sa galing sa ating balas, ay ito yung kanyang ground dito sa kanyang ilaw, dito sa kanyang MDL. Ito yung negative o ground, itong kulay itim na wire. Kaya dito natin ikinabit sa ating body ground, dito sa ating tornilyo ng ating busina. At ngayon i-organize na natin, pagsamahin natin itong relay at saka itong fuse. Ayan, nalagyan ko na siya ng electrical tape at saka dito natin ikakabit sa ilalim ng kanyang ignition switch. At itong natira na wire dito sa ating relay, ito yung number 87 na wire dito galing sa ating relay, itong kulay verde na wire. Kakabit natin ito sa kulay itim na wire na ating domino switch, kasi ito yung common wire ng ating 3-way switch. Importante talaga na malaman natin yung common wire para gumana yung ating high and low beam, yung kulay dilaw at saka kulay puti na ating ilaw dito sa ating MDL. At ito na, naikabit ko na yung number 87 na ating relay. Itong galing na sa ating number 87 na ating relay, naikabit ko na dito sa ating domino switch, dito sa kulay itim na wire, dito sa common wire na ating 3-way switch. Ngayon, itong dalawang natira na wire, itong kulay pula at saka kulay dilaw, kakabit natin ito sa dalawang kulay rin natira dito sa balas, dito rin sa kulay dilaw at saka kulay pula na wire na galing sa ating balas. Kakabit natin dito sa ating domino switch. Itong kulay dilaw na wire kakabit rin natin sa kulay dilaw na wire dito sa ating 3-way switch o domino switch. At saka yung kulay pula na wire na galing sa ating balas, kakabit rin natin sa kulay pula na wire na galing sa ating domino switch o 3-way switch. At naikabit na natin yung kulay pula na wire, at ito na lang yung natira, itong kulay dilaw na wire na galing sa ating balas. Kakabit rin natin ito sa kulay dilaw na wire dito sa ating 3-way switch o domino switch. Meron ding ibang mga domino switch na iba yung kanyang kulay. Doon sa kanyang common, kulay asul yung kanyang common wire. At dito, yung kulay dito sa common wire, dito sa ating 3-way switch ay kulay itim. At ngayon, i-organize natin yung mga wire at saka yung relay. Kasi napaka-importante na ma-organize natin yung mga wire para hindi siya makalat tingnan at hindi maruming tingnan yung wiring connection natin, at para malinis siyang tingnan at saka para mas matibay siya at tumibay at tumagal pa yung kanyang ilaw o itong wiring connection na ginawa natin. Kaya balutin lang natin to ng electrical tape at saka mamaya ay lalagyan natin to ng cable tie o zip tie para hindi siya gumagalaw-galaw kapag pinatakbo natin yung kanyang motor. At itong relay at saka pinagsama natin na fuse, dito natin ilalagay dito sa ilalim ng ating ignition switch. Kasi ito yung nakita natin na mas pinaka-safety na lugar na paglalagyan ito. Tapos sa paglagay nito ay kailangan nakatayo siya para hindi siya mababad sa tubig kapag nabasa. Yung kanyang tubig ay lalabas lang dito sa ilalim ng kanyang socket. Ito na yung pagka-organize natin, ay kabit na natin yung balas. Ayan.
at saka yung kanyang relay at saka fuse. Ngayon subukan natin yung kanyang ilaw. Light check tayo o light testing. Ito na yung kanyang high and low beam. Ayan, kulay dilaw at saka kulay puti. Ayan. Ayan, gumagana yung kanyang high and low beam. Ayan, okay na. Naikabit na natin yung kanyang MDL. At kung may katanungan kayo, ay pwede kayong mag-comment sa comment section. At hanggang dito lang muna tayo mga lods. Right chip sa lahat. God bless. Peace. I'm out.